Kung senior ka at napapansin mong mas madali ka ng inuubo o sinisipon ngayon kaysa dati, kahit simpleng lamig lang ng hangin, pakinggan mo ito mabuti. Maraming matatanda ang iniisip na normal lang ito dahil tumatanda na. Pero ang totoo, madalas may kinalaman ito sa paghina ng baga at hindi lang sa edad. Habang tumatagal ang panahon, ang baga natin ay hindi na kasing bilis maglinis ng hangin, alikabok at mikrobyo na araw-araw nating nalalanghap. Kaya kahit wala kang trangkaso, pwede kang makaramdam ng kati sa lalamunan, bigat sa dibdib, o ubo na parang ayaw mawala. Madalas sinasabing maliit na bagay lang ito pero kapag pinabayaan, doon nagsisimula ang mas mabibigat na problema sa paghinga. Maraming seniors ang nasasanay na lang sa ganitong pakiramdam. Iniisip nila na bahagi na ito ng pagtanda, kaya tinitiis na lang. Ang hindi nila alam, may mga simpleng paraan pala para tulungan ang baga na manatiling mas malakas at mas malinaw ang paghinga kahit tumatanda na. Ang mas nakakagulat pa, ang ilan sa pinakamabisang pantulong sa baga ay matagal nang alam ng mga lolo at lola noon. Hindi ito mamahaling gamot. Hindi rin ito komplikado. Sa maraming pagkakataon, nasa bakuran lang pala ang mga halamang matagal nang ginagamit para sa ubo at sipon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 3 halamang gamot na kilala na ng matatanda noon pa, pero unti-unti nang nakakalimutan ngayon. Ang mga halamang ito ay tumutulong sa pagluwag ng paghinga, paglabas ng plema, at pagpapagaan ng pakiramdam sa dibdib. Hindi ito pamalit sa doktor, pero malaking tulong ito sa araw-araw na pag-alaga sa baga. Unahin natin ang isang halaman na halos lahat ay nakakita na, pero bihira nang gamitin ngayon. Ito ang lagundi. Ang lagundi ay matagal nang ginagamit ng matatanda bilang pantulong sa ubo at sipon. Kapag mahina na ang baga, mas madaling maipon ang plema sa dibdib. Kapag may plema, mas nahihirapan ang baga na kumuha ng sapat na hangin. Dito pumapasok ang tulong ng lagundi. Kapag ang lagundi ay ginawang tsaa, tinutulungan nitong lumuwag ang daanan ng hangin at mas madaling mailabas ang plema. Maraming seniors ang nakakapansin na mas gumagaan ang dibdib nila at mas bumababa ang pag-ubo, lalo na sa gabi kapag tahimik na ang paligid at mas ramdam ang paghinga. May isang lolo na nagkwento na dati raw ay halos gabi-gabi siyang inuubo. Akala niya normal lang iyon. Hindi siya makatulog ng diretso at laging pagod kinabukasan. Nang subukan niyang uminom ng lagundi tea tuwing hapon, napansin niya na mas maayos na ang tulog niya at hindi na siya nagigising dahil sa ubo. Hindi ito agarang epekto. Hindi rin ito isang beses lang iinumin. Ang lagundi ay mas epektibo kapag ginagawa itong bahagi ng pang-araw-araw na alaga sa katawan. Tulad ng pag-inom ng sapat na tubig at tamang pahinga, kailangan din ng tuloy-tuloy na pag-aalaga para maramdaman ang tunay na pagbabago. Ngayon, hindi lang lagundi ang pwedeng makatulong sa baga. May isa pang halaman na kadalasan ay naririnig lang kapag usapang bato sa bato, pero may tulong din pala sa paghinga. Ito ang sambong. Ang sambong ay may kakayahang tulungan ang katawan na mag-relax. Kapag ang loob ng katawan ay laging tensyonado dahil sa stress, puyat o pagod, apektado rin ang paghinga. Ang sambong ay tumutulong sa pagbawas ng pamamaga sa loob ng katawan, kaya mas gumagaan ang pakiramdam ng dibdib at mas maayos ang paghinga. May mga seniors na nagsasabi na kapag umiinom sila ng sambong tea, mas magaan ang pakiramdam ng dibdib nila, lalo na kapag malamig ang panahon. Mas hindi raw sila agad hinihingalin kahit may konting galaw lang. Mahalagang tandaan na hindi mo kailangang pagsabay-sabayin ang lahat ng ito. Pwede kang pumili ng isa at obserbahan ang epekto sa katawan mo. Ang katawan mo mismo ang magsasabi kung alin ang mas hiyang sa iyo kapag binigyan mo ito ng oras at tamang pag-aalaga. Isa pa sa mga dahilan kung bakit mahalagang alagaan ang baga ay dahil ito ang nagbibigay ng lakas sa buong katawan. Kapag maayos ang paghinga, mas malinaw ang isip, mas may enerhiya sa galaw, at mas maayos ang tulog sa gabi. Maraming seniors ang napapansin na kapag gumaan ang paghinga nila, mas nagiging ganado rin silang kumilos at maglakad. Habang nagpapatuloy tayo, isipin mo ito bilang paalala na ang paghinga
ay hindi dapat balewalain. Hindi mo kailangang maghintay na lumala ang ubo bago kumilos. Ang simpleng pag-alaga sa baga araw-araw ay malaking hakbang na para manatiling malakas habang tumatanda. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isang halaman na madalas ay ginagamit lang sa pagluluto pero may malaking tulong pala sa ubo at sipon, lalo na kapag may simula pa lang ang sintomas. At habang nakikinig ka pa, tandaan mo lang sa sarili mo na ang bawat maliit na hakbang na ginagawa mo ngayon ay paraan ng pag-aalaga sa sarili at sa paghinga mo. Alagaan ang baga. Sa huling bahagi, nabanggit natin ang isang halaman na madalas ay ginagamit lang sa pagluluto. Pero may malaking tulong pala sa ubo at sipon, lalo na kapag may simula pa lang ang sintomas. Ito ang oregano, at dito maraming seniors ang nagugulat dahil hindi nila inaakala na ang simpleng dahon na ito ay may epekto rin sa baga. Ang oregano ay matagal nang kilala sa kusina, pero bago pa ito naging pampalasa, ginagamit na ito ng mga matatanda noon bilang pantulong sa paghinga. May natural itong kakayahang tumulong sa paglaban sa mikrobyo at sa pagluwag ng daanan ng hangin. Kaya kapag nararamdaman mo na ang sipon ay parang bumababa na sa dibdib o ang ubo ay nagsisimula ng maging madalas, dito pwedeng pumasok ang oregano. Maraming seniors ang gumagawa ng simpleng oregano tea. Dahon lang, hinuhugasan, pinapakuluan sa tubig at iniinom ng mainit-init. May ilan na pinipiga ang dahon at hinahalo sa mainit na tubig. Ang bango nito at madalas ay nakakagaan ng pakiramdam, lalo na bago matulog. Kapag mainit ang iniinom, mas natutulungan ang katawan na lumuwag at makapagpahinga. May isang lola na nagbahagi na tuwing nakakaramdam siya ng kati sa lalamunan o baradong ilong, oregano agad ang iniinom niya. Hindi raw niya hinahayaan na lumala pa. Sa ganitong paraan, mas bihira raw siyang magkasakit ng matagal at mas mabilis siyang nakakabawi kapag inuubo. Ang mahalagang punto dito ay maagap na pag-alaga. Kapag hinintay pa nating lumala ang ubo at sipon, mas mahirap na itong kontrolin. Pero kapag kumilos ka agad sa unang senyales, mas malaki ang tsansang gumaan agad ang pakiramdam ng baga. Bukod sa pag-inom ng halamang tsaa, mahalaga ring tingnan ang ilang simpleng gawain sa araw-araw na maaaring nakakaapekto sa paghinga. Halimbawa, ang pag-inom ng malamig na tubig kapag inuubo. Maraming seniors ang hindi namamalayan na ang malamig na inumin ay pwedeng magpahigpit ng dibdib at magpalala ng ubo, lalo na sa gabi. Isa pa ay ang madalas na pagpupuyat. Kapag kulang sa tulog ang katawan, humihina ang kakayahan nitong lumaban sa mikrobyo. Ang baga ay mas nagiging sensitibo, kaya mas madaling kapitan ng sipon at ubo. Kaya ang sapat na pahinga ay hindi lang para sa lakas kundi para rin sa maayos na paghinga. Mahalaga rin ang tamang paghinga mismo. Maraming seniors ang sanay huminga ng mababaw, lalo na kapag nagmamadali o kinakabahan. Kapag mababaw ang hinga, hindi lubusang nagagamit ang baga. Subukan mong huminga ng dahan-dahan sa ilong at ilabas sa bibig. Kahit ilang minuto lang sa umaga o bago matulog. Malaking tulong na ito sa pagpapalakas ng baga. Kapag pinagsama mo ang tamang paghinga, sapat na pahinga at halamang pantulong tulad ng oregano, mas nagiging balanse ang alaga sa katawan. Hindi ito isang mabilisang solusyon, kundi unti-unting pagbuo ng mas matibay na paghinga araw-araw. May mga seniors na napapansin na kapag mas maayos ang paghinga nila, mas nagiging malinaw din ang isip, mas hindi sila agad napapagod at mas nagiging magaan ang pakiramdam sa buong araw. Ito ang mga maliliit na pagbabago na madalas ay hindi agad napapansin. Pero kapag pinagsama-sama, malaking epekto pala. Dito rin mahalagang paalala na hindi kailangang pagsabay-sabayin ang lahat ng halamang nabanggit. Pwede kang pumili ng isa, subukan ito ng ilang araw at pakinggan ang reaksyon ng katawan mo. Ang bawat tao ay may sariling hiyang at mahalagang igalang iyon. Ang tunay na susi sa malakas na baga ay hindi dami ng iniinom, kundi ang consistency at pag-unawa sa sarili mong katawan.
Kapag binigyan mo ng oras ang sarili mo na alagaan ang paghinga, mas nagiging malinaw kung ano ang gumagana at ano ang hindi. Habang nagpapatuloy tayo, isipin mo na ang pag-alaga sa baga ay hindi hiwalay sa pag-alaga sa buong katawan. Kapag maayos ang paghinga, mas nagiging maayos din ang galaw, tulog, at pakiramdam araw-araw. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging mas maingat at mas maalaga sa sarili. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung kailan pinakamainam gamitin ang mga halamang ito, gaano kadalas, at anong mga senyales ang dapat bantayan para malaman kung kailangan mo na talagang kumonsulta sa doktor. At habang nakikinig ka pa hanggang dito, malinaw na seryoso ka sa pag-alaga sa sarili mo. Ang ganitong klaseng atensyon sa katawan ay isang tahimik na paraan ng pagpapalakas ng paghinga araw-araw. Sa puntong ito, malinaw na ang mga halamang nabanggit ay hindi lang basta pamahiin o kwento ng matatanda noon. Ang mas mahalagang tanong ngayon ay kung kailan at paano mo sila gagamitin para talagang makatulong sa baga mo, lalo na habang tumatanda. Maraming seniors ang nagkakamali na iniinom lang ang halamang tsa kapag malala na ang ubo o sipon. Kapag ganito na ang sitwasyon, mas matagal bago gumaan ang pakiramdam dahil hirap na ang baga. Mas epektibo ang mga halamang ito kapag ginagamit sa umpisa pa lang ng sintomas. Kapag nararamdaman mo na ang konting kati sa lalamunan, bahagyang baradong ilong, o bigat sa dibdib, iyon ang tamang oras para kumilos. Mas mainam din na inumin ang mga halamang tsaa sa hapon o gabi. Sa oras na ito, mas nagpapahinga ang katawan at mas nagiging epektibo ang natural na proseso ng paglabas ng plema. Maraming seniors ang nakakapansin na mas maayos ang tulog nila kapag uminom sila ng mainit na tsaa bago matulog at mas hindi sila nagigising dahil sa ubo. Mahalaga ring bantayan kung paano tumutugon ang katawan mo. Kapag napansin mong mas gumagaan ang paghinga, mas bihira ang pag-ubo, at mas presko ang pakiramdam sa umaga, senyalis iyon na tama ang ginagawa mo. Ang katawan ay marunong magsabi kung ito ay gumagaan o nahihirapan, kailangan lang itong pakinggan. Ngunit may mga senyalis din na hindi dapat balewalain. Kapag ang ubo ay tumatagal ng ilang linggo, may kasamang dugo ang plema, o pakiramdam mo ay hirap ka ng huminga, kahit nakaupo lang, huwag mo nang ipagpaliban. Ang pagkumonsulta sa doktor ay hindi kahinaan, kundi isang matalinong hakbang para alagaan ang sarili. Ang mahalagang mensahe dito ay simple. Hindi mo kailangang maghintay na lumala ang kalagayan bago mo alagaan ang baga mo. Ang mga halamang ito ay parang kaibigan na tahimik na tumutulong kapag binigyan mo ng pagkakataon. Hindi sila mabilis umaksyon, pero kapag sinamahan ng tamang ugali, malaki ang naitutulong nila sa pangmatagalang lakas ng paghinga. Kapag pinagsama mo ang halamang pantulong, sapat na pahinga, tamang paghinga, at pag-iwas sa mga nakakapagpalala ng ubo, tulad ng malamig na inumin at puyat, unti-unti mong binibigyan ng pahinga at lakas ang baga mo. Ito ang mga simpleng bagay na madalas ay hindi napapansin, pero malaking epekto pala kapag ginawa araw-araw. Maraming seniors ang nagsasabi na noong sinimulan nilang alagaan ang paghinga nila, mas naging malinaw ang isip nila, mas hindi sila agad napapagod, mas nagiging ganado silang gumalaw at maglakad. Ang paghinga ay hindi lang tungkol sa baga. Ito ay konektado sa buong katawan. Kung iisipin, ang bawat malalim na hinga ay paalala na buhay ka at may kakayahan ka pang alagaan ang sarili mo. Hindi mahalaga kung ilang taon ka na. Ang mahalaga ay ginagawa mo ang makakaya mo ngayon para mas maging magaan ang pakiramdam mo bukas. Habang tinatapos natin ang bahaging ito, isipin mo na ang pag-alaga sa baga ay hindi isang malaking proyekto na kailangang perpekto agad. Ito ay serye ng maliliit na desisyon araw-araw. Pagpili ng tamang oras para magpahinga, pag-inom ng mainit na tsa kapag kailangan, paghingang dahan-dahan kapag napapagod. At kung nakarating ka hanggang dito, malinaw na mahalaga sa iyo ang kalusugan mo at ang kalidad ng buhay mo habang tumatanda.
Ang ganitong klaseng pag-iisip ay simula ng mas maayos na paghinga at mas tahimik na pamumuhay. Patuloy lang sa pag-aalaga sa sarili at sa paghinga mo. Dahil ang baga na inaalagaan ngayon ay magbibigay ng lakas sa iyo sa mga susunod pang taon. Sa mga nakaraang bahagi, napag-usapan natin kung paano nakakatulong ang mga halamang tulad ng lagundi, sambong at oregano sa paghinga at sa pagpapalakas ng baga. Ngayon mahalagang pag-usapan ang isang bagay na madalas hindi binibigyan ng pansin ng maraming seniors. Ito ay ang araw-araw na ugali na pwedeng sumuporta o sumira sa baga kahit walang iniinom na gamot. Maraming matatanda ang iniisip na sapat na ang uminom ng halamang tsaa paminsan-minsan. Pero ang totoo, mas lumalakas ang epekto nito kapag sinasabayan ng tamang kilos sa araw-araw. Halimbawa, ang simpleng paglakad. Kapag palagi kang nakaupo o nakahiga, mas hindi nagagamit ng buo ang baga. Kapag gumagalaw ka kahit banayad lang, mas napipilitan ang baga na huminga ng mas malalim. Hindi mo kailangang mag-jogging o mag-exercise ng mabigat. Kahit dahan-dahang paglalakad sa loob ng bahay o sa bakuran ay sapat na. Maraming seniors ang napapansin na kapag gumagalaw sila araw-araw, mas hindi sila agad hinihingalin at mas gumagaan ang dibdib. Isa pang madalas makaligtaan ay ang bentilasyon ng bahay. Kapag kulob ang hangin, mas maraming alikabok at usok ang nalalanghap ng baga. Subukang buksan ang bintana kahit ilang oras sa umaga. Ang sariwang hangin ay malaking tulong sa baga, lalo na kung magaan ang pakiramdam habang humihinga. Mahalaga rin ang tamang posisyon kapag natutulog. Kapag laging patag ang higa, mas naiipon ang plema sa dibdib. Maraming seniors ang mas nakakahinga ng maayos kapag bahagyang nakaangat ang ulo. Maliit na pagbabago lang ito, pero malaking ginhawa para sa paghinga sa gabi. May mga seniors din na hindi namamalayan na ang matagal na pag-iwas sa tubig ay nakakapagpalapot ng plema. Kapag kulang sa tubig ang katawan, mas nagiging malapot ang sipon at mas mahirap ilabas. Ang sapat na pag-inom ng maligamgam na tubig sa buong araw ay malaking tulong sa baga. Kapag pinagsama mo ang mga simpleng ugaling ito sa mga halamang napag-usapan natin, mas nagiging buo ang pag-alaga sa paghinga. Hindi ito isang araw lang na gawain. Ito ay unti-unting pagbibigay respeto sa katawan mo habang tumatanda. Habang nagpapatuloy tayo, tandaan na hindi mo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Pwede kang magsimula sa isa o dalawa at idagdag ang iba kapag handa ka na. Ang mahalaga ay may ginagawa ka para sa sarili mo. Sa huling bahagi, pag-uusapan natin ang tamang pag-iisip at pananaw na nakakatulong din pala sa baga at kung bakit ang kalmadong isip ay konektado sa malakas na paghinga. Sa huling bahagi ng video na ito, pag-usapan naman natin ang isang aspeto ng kalusugan na madalas hindi napapansin kapag ubo at sipon ang usapan. Ito ay ang isip. Maraming seniors ang hindi namamalayan na ang stress at pag-aalala ay may direktang epekto sa paghinga. Kapag ang isip ay laging balisa, mas nagiging mababaw ang paghinga. Hindi napupuno ng hangin ang baga, kaya mas madaling mapagod at makaramdam ng bigat sa dibdib. Kaya kahit umiinom ka ng halamang tsaa, kung laging mabigat ang loob mo, nahihirapan pa rin ang baga. Maraming seniors ang nagsasabi na kapag natutunan nilang huminto sandali, umupo, at huminga ng dahan-dahan, mas gumagaan ang pakiramdam nila. Kahit ilang minuto lang ng tahimik na paghinga, ay nakakatulong na pababain ang tensyon sa katawan. Ang pagtanggap na hindi lahat ay kailangang madaliin ay malaking ginhawa sa paghinga. Hindi mo kailangang gawin lahat sa isang araw. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit kanino. Ang mahalaga ay kung paano mo inaalagaan ang sarili mo ngayon. Kapag ang isip ay kalmado, mas nagiging maayos ang tulog. Kapag maayos ang tulog, mas nakakabawi ang baga. Kapag mas maayos ang paghinga, mas malinaw ang isip. Ito ay paikot na proseso na nagsisimula sa simpleng desisyon na maging mas mabait sa sarili mo. Kung babalikan natin ang lahat ng napag-usapan, mapapansin mo na walang komplikadong hakbang. May mga halamang matagal nang kilala.
may mga simpleng ugali sa araw-araw, at may isang tahimik na paalala na ang paghinga ay hindi dapat balewalain. Hindi mahalaga kung ilang taon ka na. Ang mahalaga ay ang ginagawa mo ngayon para sa sarili mo. Ang bawat pag-inom ng mainit na tsaa, bawat dahan-dahang hinga, at bawat sandaling pahinga ay paraan ng pagpapalakas ng baga at pagpapahaba ng kalidad ng buhay. Kung umabot ka hanggang dito, malinaw na pinili mong makinig at maglaan ng oras para sa kalusugan mo. Iyan ay isang desisyon na dapat ipagmalaki. Ang kaalaman na nakuha mo ngayon ay pwede mong dalhin araw-araw at ibahagi sa mga mahal mo sa buhay. Magpatuloy ka lang sa pag-alaga sa sarili mo. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay patuloy kang humihinga ng may kamalayan at malasakit sa sarili. Dahil ang baga na inaalagaan mo ngayon ay magbibigay sa iyo ng lakas, ginhawa at mas tahimik na mga araw sa mga susunod na taon.